Alam niyo po, gusto ko lang pong i-share ngayong umagang ito. Medyo pangit po yung nangyari sa amin talaga. Talagang siguro, ginugulo kami ng kaaway kasi umagang-umaga pa lang, mga alas 6 po kasi alarm po kami ni Pastor JC. 3 cellphone pa yung naka-alarm sa amin para gising talaga kami. So, pero prior nung alarm namin, meron na po akong narinig dun sa part ng kusina namin na parang gumalabog. So, akala ko baka nahulog lang yung gatas ni Rafa, yung bote niya, ganyan. Sabi ko, okay lang. Tapos tinignan ko yung orasan, wala pa namang 6, mga 5:30. So, balik ulit akong tulog. Maya-maya, dire-diretso na po, mga 3, blug, blug, blug. Pagkita ko po dun sa saksakan namin, nag-i-spark na. May apoy na. Nakasaksak po kasi dun yung parang lampshade namin para at least meron po kaming konting ilaw. Kasi pinapatay namin kasi si Rafa hindi nakakatulog. Pagkita namin, apoy na talaga siya. Malapit na. Ang katabi nun, yung ano namin, yung electric gas stove. So, sabi ko, alam nyo po, hindi ko alam, di ba, pag ginano mo, o parang pwede kang makuryente, di ba? Tiles po, tapos nakayapak pa ako, tapos malamig. Alam nyo po, hindi po ako nakuryente. Sabi ko, praise the Lord. Tapos, hindi ko rin po alam kung nasan, kung tatanggalin ko yung breaker o ano. Alam mo, ginawa ko po sa sobrang taranta ko. Bumaba po ako doon sa landlady namin. So, tapos nung umakyat na ako, nahimasmasan ako, sabi ni JC, okay na. Pinatay ko na yung breaker. Bakit ka pala bumaba? Sabi niya sa akin. Sabi niya, wala din naman magagawa dun si ate. Sabi niya ganun, kahit tawagin mo, wala rin siya magagawa. So sabi ko, Lord, pagod talaga ako, Lord. Kasi alam niyo, adrenaline rush. Kasi syempre, magkakadikit yung bahay dun eh. Ilang beses na po kasing nagkasunog dun sa amin talaga. Nung Pasko, sa likod lang po talaga nung bahay namin. Ito to recently lang, as in kabilang kanto lang. So syempre, di ba, parang sabi ko, ayan, umuulan ulit. Ayan, so sabi ko, pero Lord, magsisimba pa din kami. Amen. So, bagamat late lang, dun sa call time namin, sa ministry lang naman po yun, pero praise the Lord kasi ginabayan niya kami ngayon. At walang nangyari dun sa bahay namin. Ayan, so siguro si Lord yun, ginising kami. Gising na, alam ko, mga pagod kayo. Kasi mula po nung last week Friday, nandun po ako sa Nueva Ecija. Monday, QC, Tuesday, Bulacan, Wednesday, basta hanggang kahapon po. Nung Friday po, hindi man po ako natuloy sa La Union, pero natuloy naman po ako ng Tarlac. Kahapon po, kahit bumabagyo, nasa Calamba po kami. Kaya sabi ko, Fini, pagod na pagod talaga. Kaya kanina habang binabasa ko kagabi yung para sabi ko, parang wala talagang pumapasok. So natulog muna ako. Pinahinga ko muna talaga yung isip ko. Pero thank you, Lord! Kasi nandito pa rin ako ngayon. Ayan. So gusto ko lang pong event out talaga kung ano yung sobrang pagod po talaga physically but not spiritually. Amen. Ayan. So, Kuya Boss. Start na po natin. Ayan. So, Kuya Boss, ang ating verse. Ayan. So, ang ating verse po ngayon, ngayong umagang ito ay Ephesians 6:15. So, NI version po iyan. So, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. So dito po sa verse na to, pinapaalala lang po sa atin na lagi daw po tayong maging handa, lalo na ang ating puso, ang ating isipan, and syempre ang ating katawan. Kasi dito po ay nakapirmi sa kapayapaan na nanggagaling lang po sa ating Diyos. Kahit saan tayo dalhin ng buhay, dala natin ang kanyang peace at iyon ang binabahagi natin sa iba. Sino po ba dito nagbabahagi ng peace or kapayapaan sa iba? Or baka puro gulo lang, nakikihalo ka pa. Puro inis daw, hindi peace, puro inis. Ayan. So right now, we are in the second Sunday of our series. That's what we called Armor of God. Amen? So last week po, we learned about the belt of truth and breastplate of righteousness na shinare po sa atin ni Pastor JC. And it represents living in the right relationship with God and choosing righteous actions. And like a breastplate, it protects the heart while righteousness guards our inner life. So yung breastplate daw po pala,
pinoprotektahan ng ating puso. Ayan. So hindi si boyfriend or hindi si ka-MU mo yung nagpo-protect ng puso mo, ha? Ayan. So yung while righteousness naman po, it guards our inner life. Amen. Ayan. But before we go to our topic today, meron lang po akong dalawang katanungan. At yung unang tanong dito is makaka-relate po si Ate May. Question number 1. Naranasan mo na bang mapilayan sa paa? Ayan. So, dun sa mga sa mga hindi nakakaano, no, meron kasi kami last April lang, no, natapilok ang ating Ate May. Ayan. So, tumagal siya ng 2 weeks, no, Ate May. So, sobrang sakit nun, di ba? Pero may suot naman siyang tsinelas. Sapatos yan. Ayan. So, question number 2. Nasubukan mo na bang hindi papasukin sa isang establishment dahil hindi ka nakasapatos? Di ba? Ako naman nung college, kasi sa amin nung college, bawal yung flat shoes, dapat at least merong 1 inch. Hindi talaga ako nagtatakong. So ginagawa ko, papasok lang muna ako dun sa school ng 1 inch. Pagdating dun sa lobby, hinuhubad ko na. Ayan. So number 3 po, nagiging magulo ba o payapa ang isang lugar as you enter the place? O baka pag sinabi, ito na naman si Ate Joyce, papasok na naman, gulo na naman to. Ito na naman si Ninin, maglalaro na naman to kasama si Rafa. Diba? So, and for today po, no, we will be dealing with another armor of God, and that's what being worn, being suot daw sa ating mga paa. And that's what we called the shoes of the gospel of peace. Amen. Ayan, so alam ko narinig nyo na yung, di ba, last month po, no, parang pinangaral po ni Pastor Jing is about the gospel, di ba? Ang ibig sabihin ay mabuting balita o good news para sa lahat, no? Ayan. So kung may protection daw ang ating katawan, syempre, meron din naman daw pong protection ng ating mga paa. Lalo na ngayon, ano ang magpoprotect sa atin, sa paa natin ngayong kasagsagan ng baha, ulan? Tsinelas, bota, di ba po? Pero pinapasok pa din ng tubig, di ba? Kasi yung baha hanggang dito eh. So hindi, kasi mga bota hanggang dito lang eh, di ba? Ayan, so dito din daw po, mahalaga din daw po na proteksyonan din natin ang ating mga paa. So, the shoes of gospel of peace is part of the armor of God. And just like nung mga Roman soldiers daw po, yung suot-suot nila yung mga yan, yung sandals nila, kung i-imagine niyo daw po, ang itsura daw po ng sandals na yon is thick-soled na punong-puno ng mga pako. So parang, ganyan daw po yung itsura niya. Tapos, alam niyo po yung movie na The 300? Di ba yung mga suot po nila doon, yung mga shield, yung sapatos nila, isang paa lang na gumanon, di ba, rinig na po lahat yung yanig. So, ganyan din daw po yung suot ng mga Roman soldiers natin. And dapat, ganyan din daw po yung suot nating mga Kristiyano. Pero hindi po ganyan Baka pumasok po kayo sa office, ganyan po. Sabi po dun sa church namin, dapat ganyan daw po yung suotin namin para protektado daw po kami eh. Ayan, so in here po, Paul was referring to the Roman soldiers' stability. So ibig sabihin, yung sandals na daw po na yan is designed that give the soldiers footing and even terrain. Or prevent slipping during battle. May nakita na po ba kayo na pag espada niya ngayon nadulas? Wala naman po, di ba? So isa din daw po na ina-allow daw po yung mga soldiers na mag-march po sila kahit gaano kalayo. So para hindi po sila nakakaramdam ng pagod. Napapagod daw po sila physically, syempre nauuhaw. Pero ang sabi po dito, yung mga paa daw po nila, parang walang kapaguran. So speaking of paa po, actually ngayon yun, ang dami ko pong talaga nangyari sa akin. Ngayon po is medyo masakit po yung legs. Alam po kung bakit? First time ko po kasi pumasok kahapon sa office, kasi di ba wala naman po kaming pasok pag Saturday, Sunday. So since may client meeting nga po ako kahapon, nag-in po ako sa office. Hindi ko po alam na may fire drill. Tanong niyo po anong floor ng office namin. 26th floor po.
So mula 26th floor po, lahat kami ng mga katrabaho ko, naghagdan po kami. Kaya pagdating po namin sa ground floor, talaga nanginginig po talaga kami. Tapos nung nandun na po kami sa client, sabi nung sabi nung client namin, bakit ganyan ho kayo maglakad? Ay, hindi po, masakit lang po. Pero grabe po talaga. Ngayon po, sobrang sakit. Sabi ko, tinetest talaga ako ng Lord kung talaga. Pero yun naman ang topic ko is about, di ba, shoes of the gospel of peace. Ayan, so sabi ni Lord, para maranasan mo kung gaano kahirap yung dinaranasan ng ating mga Roman soldiers. Pero hindi tayo nagpatinag. Amen? Nakababa tayo. Ay, Diyos ko talaga. Ayan, so in spiritual aspect naman po, no, ang ibig sabihin daw po nito ay hindi lang tayo pinapadala ng gospel sa isang direksyon. So sa halip daw po, binibigyan din tayo nito ng matibay na pundasyon. Ang isang Kristiyanong nakaugat daw po sa gospel ay hindi madaling matinag kapag humaharap sa takot, tukso o pagdurusa. Sino po ba dito yung parang konting kibot, takot ka na agad? Alam nyo, blessed kayo ngayon kasi despite of ganito, hindi ka natakot magsimba. Walang kulog. Si John Rovin galing pang Montalban, pero nandito siya. Dahil sinamahan siya ng Lord sa pamamagitan ng kanyang sapatos. Amen? Ayan. So, sample na lang po doon, yung mga youth na umaattend sa atin, sa youth service every week. Pansin nyo, unti-unti tayong ini-equip ng ating mga pastor. Background lang po kasi, dun sa topic ng mga youth namin every week, ini-equip po siya ng ating mga pastors on how to share the gospel, how to share the word of God, on how then, kung paano sila mag-preach, kapag po inatasan sila ng ating mga leaders or pastor na mag-street preaching. Diba? So dapat equip tayo. So, kasi alam nyo din po, yung mga Christians, iisa lang din po yung footwear na kailangan nating isuot. And this is the shoes of the gospel of peace. And hindi basta-basta mabibili ito sa department store. Wala kayong makikitang ganyan sa department store. Maghanap kayo, wala po kayong makikitang ganyan. Maghanap kayo sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, o kung saan man. Wala po kayong makikitang ganyan. Nag-iisa lang po yung shoes of the gospel. Kung ito po yung gospel na laging ibinibigay at ipinaparinig sa iyo ng Lord, matagal na panahon na. And ikaw po, at Kristiyano, need mo lang maging firm na i-share ang gospel. Hindi mo need mag-ipon. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo need mag-ipon para makabili niyan. Hindi mo din need mag-antay ng 12-12 sa mga online shops. Hindi mo din need pumilas ng mahaba sa mga department store. At lalong-lalo na, hindi mo kailangan mag-check out. Sabihin mo sa sarili mo, ikaw lang ang hindi libre. Parang tahimik po, ano? Ayan. So dito po kasi sinasabi natin lagi, kapag hindi tayo libre, walang time. Busy lahat sa mga bagay. Pero kapatid, huwag mong antayin na yung magiging anak or apo mo ay siya pa yung mag-share sa'yo ng gospel, diba? Tandaan po natin na ang shoes, that our shoes must be the gospel, which means hindi uusad ang gawain kung walang gospel. Amen. Tandaan po natin na ang shoes must be the gospel, which means dito po nag-i-start lahat kung anong meron tayo ngayon. And just like, di ba, nowadays po, tama ba yung word, nag-uusbong o parang nagiging trend ngayon yung mga sports, lalo na sa lawn tennis, di ba? So di ba dito, kailangan nila ng mga specific shoes. Ayan, so meron tayo for the soccer. Sa soccer sport po, di ba kailangan nila yung parang may mga spike sa ilalim para hindi po sila madulas. At sa basketball shoes naman po, dapat daw yung parang, anong tawag doon, spike? May spike, hindi ko alam kung anong spike. Basta daw yun. And then, syempre, sa lawn tennis naman po, any shoes will do as long as na hindi rin po sila
madudulas. So, di ba, meron tayong mga iba't iba or particular na sapatos na dapat suotin, especially sa mga special occasions. And ngayon, same thing din po in serving the Lord. Dapat suot natin yung shoes ng gospel. Sabi mo sa katabi mo, libre lang po yun. So for this morning po, introduction pa lang po yun. So for this morning po, nais ko pong ibahagi sa bawat isa na bakit po natin kailangan isuot yung shoes of the gospel of peace. Sa tingin nyo, bakit kailangan natin dala-dala lagi yon kahit saan tayo magpunta? And ang first point po natin is unshakable footing. So sabi nga po sa Ephesians 6:15, sa letter A, and with your feet fitted with the readiness. So sabi dito, unshakable footing. Unshakable footing, ibig sabihin daw po nito, dapat prepared, being prepared and grounded. Gaya ng nabanggit natin kanina na yung mga Roman soldiers po ay nagsusuot sila ng thick-soled sandals na punong-puno ng sapatos to protect them. And this is to strengthen their foundation upang huwag sila basta-basta mabubuwal or matatanggal sa kanila. Di ba meron po tayo, anong mga tawag, Ate May, dun sa mga, yung may mga tali-tali, sapatos? Gladiator shoes. Di ba pag may mga ganon protektado, hindi talaga natatanggal yung sapatos natin. And sa pagpili din ng sapatos, dapat ay comfortable tayo. Yung makakalakad tayo. Kaya hindi po talaga ako nagsusuot ng may heels eh. Eto, protektado. Mga rubber shoes lang po tayo, mga sandals, ayan. Kahit sa office, pag pumapasok po ako, naka-flat shoes lang po ako. Kasi doon ako comfortable. Doon ko masasabi na okay ako doon. And ang ganda ng sapatos mo, pero hindi mo naman ito kayang ilakad. 'Di ba? Parang ganyang kataas pero hirap na hirap ka. Ano ka, model? 'Di ba? Mga model lang din. May mga iilan din talaga sa atin na kahit hindi naman sila model, may mga kaya magsuot ng mga ganong katataas. Pero isipin nyo, kung lalaki may suot nun, bagay ba? Hindi, 'di ba? Hindi po bagay sa kanila. Kaya dapat fit yung shoes of gospel na kailangan nating i-share every day. Ayan, so... And for us believers, the gospel is our very foundation of our faith. And that is why Paul refer to us as our shoes. Ayan, so... Matahimik. Oh. Ayan, so di ba nga po, kapag meron tayong pupuntahan ng mga occasions, isa lang po lagi yung naiisip natin, ano ba yung bagay sa sapatos na to? Kasi di ba it matters po, kahit gaano kaganda yung suot mo, pero halimbawa yung suot mo is violet, tapos yung shoes mo is pula. Bagay po ba? Di ba, no, talagang, madalas po talaga ganun eh, parang mas nauunang bilhin yung sapatos kesa damit. Amen po ba? Ayan, so sakto talaga siya kasi ngayon sa ating mga Kristiyano, dapat lagi sa atin kung ano yung sapatos na suot natin. And that's the gospel. So tatayo tayo sa gospel, maninindigan tayo rito dahil ito ang magbibigay sa atin ng katatagan at matibay na pundasyon. Amen? So kasi ngayon, maraming Christians na ngayon na built on sensations. Maganda yung structure ng church. Ito yung parang may mga Kristiyano daw po kasi ngayon na parang namimili sila ng ganda ng church. Pero wala po sa atin nun. Doon po yun sa kabila. Ayan, so dito po, no... Ayan, so maraming Christians ngayon na build on sensations. Maganda yung gusto nila, maganda daw yung structure ng building, maganda yung program, magaling daw yung mga teams, yung mga musicians, at napakagaling daw magsalita ng mga pastor. Pero paano kung yung pastor, hindi naman emphasize ang sinasabi about gospel? Mag-i-stay ka pa rin ba doon? Puro sigaw. Diba?
Pero hindi mo naiintindihan. Nabibigay lang tayo. Amen? So remember, church, a church and its pastor should always lead the people to our Lord, Christ, and to the gospel, not to themselves. Kasi 'di ba madalas may mga napapanood tayo na parang buhat na buhat talaga yung sarili nila, buhat pati sopa 'di ba? Pero dapat yung pastors or leaders ng isang church, dapat daw nililid tayo hindi sa sarili nila, dapat sa ating Panginoon. Their purpose is to point others to Christ, helping them grow in faith and in the truth of God's Word, rather than seeking personal recognition and devotion. Meron po ba kayong kilala dito sa church natin na gusto niya siya lang yung laging napapangaralan? Meron po ba tayong ganung? Wala dito. Wala po tayo dito kasi we know how to share the gospel of God. Minsan po, nagiging foundation natin ang faith dahil sa Escalate Church, meron tayong maayos na lugar. Meron tayong maayos na church. Pero ang tanong, pag po ba nasira itong church natin na to or itong tahanan ng ating Panginoon, masisira din po ba ang faith mo? Physical church lang po ba ang pamantayan nyo sa pag-attend o dun sa nag-share ng gospel? Or isa rin po ba sa tinitignan nyo na foundation is yung mga tumutugtog? Paano po kung wala sa tono? Kaya nga ako po kapag mataas na, back out po. Doon po ako sa hanggang kay Kuya Dave na boses. Hanggang gandun lang po. Hindi ko pa kasi kaya talaga yung mataas. Pag po ba gano'n na mga wala sa tono yung mga musicians, magsisimba pa rin po ba kayo? Yun lang po ba yung pamantayan natin para umattend tayo sa church na nagbibigay sa atin ng strength? Strength when it comes to sharing the gospel. Pero what if po, may papalit na hindi ganun kagaling. Let's say, lahat ng pastors and leaders natin dito, biglang papalitan. Hindi in-inform ang bawat isa. So pagpunta po natin dito, wala lahat yung mga favorite nyo ng mga pastors. Yung mga poging pastors. Magsisimba pa rin po ba kayo? Kasi wala na pong pogi. Paano kung yung pumalit dito is talagang nakita nyo sa kanila na dedicated sila to share the gospel of God. Amen? Lilipat ka pa rin ba? O mag-i-stay ka dun sa nakasanayan mo pero nawala dito? May mga nawala dito pero maraming pumalit. Ito pa daw po mas matindi dito sa point na to. Aatin ka pa din ba sa Escalate Family Church kalayaan kung hindi na si Pastor G, hindi na si Pastor EJ, or hindi na si Pastor JC yung mga ngaral? As in ever, hindi na sila nandito. Pero nandito yung mga pastors' wives nila. Pero wala na sila dito physically. Magsisimba ka pa rin ba? Ayan. So, tandaan natin, church, ang pinaka-reason why we must want to go to church is dahil sa gospel. Bonus na lang talaga yung mga magandang place. Bonus na lang yung mga magandang tugtugan. Bonus na lang yung the way mag-preach yung mga preacher. Bonus na lang din yung mga magagandang boses at mga magagandang gamit. Bonus na lang po yun. Ang pinakamahalaga is naiintindihan natin on how to share the gospel of peace. Tao lang din po yung mga tumutugtog dito. Tao lang din po yung nag-share. Anointing ang meron sila. Kaya nasa-share nila ang gospel.
in a way na maiintindihan ng bawat isa. So ang tanong po natin for the first point, are you really grounded on the gospel? Ang church at taong hindi grounded sa gospel ay paralyzed or pilay. Hindi makatayo, hindi makalakad. Pilay kasi hindi nila alam paano i-share yung gospel. Pilay kasi hindi sila, walang nakatanim sa kanila na faith, kundi sarili lang. Or napapaligiran sila ng mga makamundong gawa. Kaya church, Escalate Family Church, dapat fit yung paa natin at dapat masanay yung paa natin na suot-suot yung gospel of faith. At ang lesson po natin, ang taong pangyakap, ang taong may yakap po yan, ang gospel ay hindi mabubuwal kahit anong bagay o gawa ng kaaway. Amen po ba? Sino po bang inaantok pa din dito? Wala po. Ayan. So parang bumababa yung energy natin, no? Parang, Kuya, Pastor EJ, konting music nga po ng bahagya dyan. Kasi parang nasasakop tayo ng ng nasa labas eh. So dapat kailangan mas energy yung sa atin. Kailangan anong tawag doon? Mas nangingibabaw yung ating church kaysa nasa labas. Amen? Kasi naririnig ko siya eh. Parang nakaka-distract masyado, 'di ba? Ayan. So second point natin po, 'di ba? Kasi parang lahat tayo dito is parang naririnig natin music doon. And yung iba nakikita ko gumaganon. Bakit kayo sumasabay sa beat? Ayan, so second point natin ay nakakatawa kasi sabay-sabay silang gumagano. Second point po natin is readiness keep us alert. Amen? Readiness keeps us alert. So kaya narinig nyo kanina, alert kayong gumaganon lahat eh. Ayan, so ang verse po natin dito ay Ephesians 6:15b, and having shed your feet with their preparation of the gospel of peace. May naalala lang po ako dito sa verse sa second point na to. If naalala lang po lang ito nila Ate Candice and then ni Quincy. Meron po kasi silang game last week after ng youth. So nagtatanong sila ng mga questions about sa Bible, ganyan. So sabi nila sa akin, Ate Joyce, pwede po ba namin kayong tanungin? So sabi ko, sige. O diba, bida-bida, hindi ko naman anong question eh. So sabi ko, sige lang. So yan. So nagtanong, so nagre-record si Ate Candice, tapos ang nagtatanong is si Ate Quincy. So ang tanong ni Ate Quincy, kung alert din kayo readiness keeps us alert. Ang tanong nila, bakit daw tinapon si David sa yungib ng mga leyon? Bakit kayo natawa? Sino po ang tinapon sa yungib ng mga leyon? Si Daniel. So sabi ko, bakit? Sabi ko, bakit si David? Sa isip-isip ko, hindi ko alam. Sabi kong ganon. So nag-call a friend ako. Fini! Tinawag ko si JC. Tinawag ko si Fini, bakit daw tinapon si David sa yungib ng mga leyon? Sabi sa akin ng asawa ko, bala ka dyan. Sabi ko kay Candice at saka kay Quincy, hindi ko alam ba't si David? Readiness keeps us alert. So, tinanong ulit ako ni Ate Quincy, Ate Joyce, sino po ba yung tinapon sa mga leyon? Oh no, hindi si Davy. Si Daniel! Di ba? Paano kung pastor ang nagtanong sa'yo nun? Ay, sorry.
Diba? Paano kung pastor ang nagtanong sa inyo nun, diba? Tawang-tawa lang kaming tatlo. Tapos sabi ni Quincy, ano sabi ni Quincy? Sige ate, thank you. Nag-thank you na lang siya, gumive up din siya sa akin eh. So, ang next na tinanong niya na si Boy eh. So, hindi ko na alam anong nangyari. So, sabi ko kay Quincy, kung ipopost niyo yan, huwag niyo na isama yung sa akin, nakakahiya. Di ba? Nagtawag pa ako, sabi ng asawa ko, bahala ka dyan. Di ba? So, dito po kasi, kaya ko na-share yun, ano siya sa topic eh. Si Daniel daw po kasi yung pinatapon sa yungib ng mga leon. Kaya po siya pinatapon. Ito na Ate Quincy, Ate Canis. Explain ko na kung ba't sinapon si si Daniel ha. Explain ko na pagkakataon ko na, kahit i-post nyo to ngayon ha. Ready ako. Ayan. So dahil po pala sa paninindigan at pananampalataya ni Daniel. Kasi kahit nasabihan siya nung hari na huwag manalangin, patuloy siyang nananalangin, patuloy siyang nanindigan, patuloy siyang nanampalataya. At dahil doon, di ba nasagip siya? Ikaw ba naman, ilang leyon yung nandun? Pero nasave ka ng Lord. At doon niya naranasan ang kaligtasan na ginawa sa kanya ng ating Panginoon. Kaya church, readiness is willing to move. Readiness is willing to act. And readiness is willing to stand in faith. Hindi ito yung kapag sinabi mo na pwede na yan. Parang si Ate Mitch hindi sasabihin, di pwede na yan. Hahanap si Ate Mitch ng way para maging pwede dapat. Totoo yan. Kasi alam nyo po, may mga taong alerto. Mabilis silang kumilos, pero hindi sila handa. Padalos-dalos ng desisyon. Padalos-dalos, kaya laging suntok sa buwan yung gawa. Parang ako yung pinaparinggan dito ni Pastor Vic eh. Tatawi asawa ko, oh. Dito natin mapapatunayan kung ano yung ginawa ng gospel sa atin kapag lagi tayong handa. Kapag nakatayo tayo dito, yung tipong alam natin kung ano yung sinasabi natin, alam natin yung sinishare natin. Sabi mo sa sarili mo, wag sa katabi mo, kasi baka ikaw yung hindi handa. Sabi mo sa sarili mo, handa ako. Equipped ako to share the gospel of God. Handa tayo dapat magsalita sa harap ng maraming tao, lalo na kung yung tao na yon is ngayon lang makakarinig ng gospel. Handa tayong magsalita upang sabihin sa ibang ugat ng ating pag-asa. Kung ano yung meron ka ngayon, kung ano yung status mo ngayon, lahat yan dahil sa sinishare mo yung gospel ng Lord. Hindi mo alam na yung simpleng pagsabi mo or pag-share mo ng gospel sa iba, malaking impact sa kanila yon. Baka may mga pinagdadaanan, lahat tayo may mga pinagdadaanan dito. Baka ikaw ang kasangkapan ng Lord para ma-lift siya. Para magkaroon siya ng faith. Para hindi siya panghinaan ng loob. Handa tayong ikwento sa ibang kabutihan ng gospel. Dahil yun, di ba, napabago yung buhay mo. Kung ano ka dati, kung ano yung meron ka dati na ngayon, wala ka na dun. Yung dating mukha kang stress, yung dating punong-puno ka ng problema, marami tayong problema ngayon, pero tignan mo, nakakatayo ka pa din. Napapakita mo pa rin sa iba kung gaano ka kalakas. Handa tayong iparanas sa iba yung nararanasan nating presence ng Lord. Hindi man nakikita sa'yo physically, dapat nakikita at nararamdaman or naririnig sa'yo verbally.
Kaya yung taong laging sinasabi na, tsaka na lang, paspo muna. Yun lagi yung tugon sa papaan niya. Para kasing ano po yan sabi nga po sa akin ni Pastor JC, dapat hindi ka tumatanggi. Kasi alam nyo po, sabi ko nga po kay Pastor JC, nung first time kong magpipreach, dun pa yan sa previews, hindi ko kaya. Sabi ko kay Pastor JC, giving pa lang po yun. First time kong mag-share, sabi ko, di ko kaya. Sabi ni Pastor JC, parang tinanggihan mo yung blessing. Ang pag-share ng Word of God, ang pag-share ng good news sa iba, ay nagpapalakas hindi lang sa'yo, nagpapalakas din sa buhay ng iba. Kaya dapat, tayong mga Kristiyano ay handa tayong magpagamit ng buhay sa Lord. Na-dedicate mo na nga Nagsisimba ka na every Sunday. Nagde-devotion ka na every day. So bakit hindi mo magawa verbally? At yung mga Kristiyanong nahihiyang mag-testify ng goodness sa kanila ng Lord, hindi yan grounded ng gospel. May takot pa rin sa puso nila. Kasi kung iisipin nyo, imagine nyo na lang po, after do po ng ascension ng Panginoong Hesukristo, ito po yung pag-akyat niya sa langit. Yung mga alagad niya, especially si Peter, ay naging bold, naging brave in sharing the gospel. Kumbaga, bago umakyat ang ating Panginoon sa langit, minake sure niya na meron siyang maiiwan dito na mag-share at magpapatuloy ng kanyang mga salita, ng kanyang good news. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang mahiya. Kasi yung mga alagad ng Lord, hindi nahiya. Ang Kristiyanong ayaw at takot mag-evangelize ay not driven by the gospel. Kasi mas nangingibabaw sa kanya yung fear over faith. Sabi mo sa sarili mo, dapat hindi ka ganun. So the Lord Jesus Christ encouraged the disciple in Mark 13:11. Whenever you are arrested and brought to trial, do not worry beforehand about what to say. Just say whatever is given you at the time, for it is not you speaking, but the Holy Spirit. At alam nyo po, mangyayari lang ito kapag grounded ka sa gospel. Magiging handa ka to defend your faith, and it is not you, but that's the Lord. And the Holy Spirit ang maglilid sa atin, at ang Holy Spirit ay sensitive. Hindi niya tayo ililid sa doubtful, kundi i-cultivate niya yung relationship natin sa Lord. Grabe. Kaya huwag kang matakot. Huwag kang panghinaan ng loob. I-testify mo yan. Yung mga nangyayari sa'yo na hindi maganda ngayon, magpasalamat ka at nararanasan mo yan. Dahil dyan, hindi mo napapansin, mas lalong lumalalim yung faithful mo sa Lord, at mas lalo mong nararamdaman na mas malakas ka, at lalo mong nararamdaman at nararanasan na lumalaban ka kahit alam mo na hindi mo alam kung ano yung nasa dulo. Isipin mo na lang kung paano ka nakasurvive every day. Isipin mo kung paano mo nalalagpasan lahat ng mga nararanasan mo every minute, every second, every hour of your life.
hirap mag-share ng gospel kung ikaw mismo nakakaranas kung ano yung gusto ipahiwatig nitong topic na to. Sabi ni JC sa akin, everyday tinatanong niya ako kasi matagal niya nang binigay sa akin to. Ready ka na ba? Sabi ko lang, Nabasa ko na siya matagal na. Hindi ko lang sinasabi kay JC na first point pa lang, pero matagal ko na siyang nabasa. At dito sa second point at saka sa third point, mas lalo kong naranasan at naramdaman kung gaano kabuti ang Lord. Tanong, handa ka bang maging volunteer ni Christ sa buhay ng ibang tao? Ang hirap, di ba? Ang hirap mag-share kapag ikaw din nakakaranas ng ganun. Lesson po. Living in the gospel prepares us to walk in the Great Commission and God's calling in our lives. Kaya wag mong hayaang mawala yung word, wag mong hayaang mawala yung gospel. Wag mong hayaan na hindi ito ma-share sa ibang tao. Kasi mali mo, ikaw pala talagang ginagamit ng Lord. Huwag kang mahiya. Okay lang yan. And our third point and last point for this morning, ito yung mas lalong talagang tumiim sa puso ko. Peace keeps us going. Hindi yan yung peace na magkalaban. Yan yung peace of your heart, peace of your mind, and peace of your life. And sabi nga po sa Ephesians 6:15, the gospel of peace. If we wear the gospel of peace as our shoes, hindi tayo magkakapaltos. Hindi tayo di ba may mga sapatos tayo na kapag sinuot, lalo na pagbago, may paltos agad, di ba? Pero ang shoes of the gospel of peace, kahit anong suot mo, kahit everyday mo isuot yan, hindi ka mahihirapan. Ang sabi nga po sa Isaiah 52:7, na kinote po ni Paul, how beautiful on the mountains are feet of those who bring the good news, who proclaim peace. Wherein this verse celebrates those who carry and share God's message, bringing peace, bringing hope, and bringing the good news of salvation. Pinapaalala nito sa atin na ang pagpapalaganap ng katotohanan at ang pag-ibig ng Diyos ay isang maganda at makabuluhang calling. We must take this literally, pero dapat yung pamamaraan natin ay maganda. Yung pamumuhay natin ay maayos dahil namumuhay tayo sa Panginoong Hesukristo. So church, bakit kaya gospel of peace? Sa tingin niyo po, why gospel of peace? Kasi kapayapaan po yung dinadala sa atin ng ating Lord, hindi kaguluhan. Sa tingin mo, magulo yung buhay mo ngayon? Magulo yung pinagdadaanan mo ngayon? Isipin mo na lang kung papaano ka napunta dyan. Nung time na nagsishare ng good news ang ating Lord, marami na siyang napuntahan at dun sa mga napuntahan niya na yon, merong mga sumunod, merong mga gumagaling,
At merong mga mananampalataya, maliban lamang dun sa mga Pharisees. Pero marami ring mga himalang nangyayari. At dahil dito, ito ang naging preparation niya to reconcile mankind to Him. At sabi nga po sa John 14:27, "Peace I live with you." Again, peace I live with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Hindi natin yung mga nakukuha natin sa mga makakamundo, hindi yan pang matagalan. Isang araw na kasiyahan lang yan. Do not let your heart be troubled and do not be afraid. Naranasan ko ng lumubog at until now, I am dwelling on that. Every day, I am dwelling. Pero alam ko, I have a peace on my heart. Dahil nagpapatuloy ako to share the gospel. Nagpapatuloy ako magpagamit ng buhay ko despite of every struggles. Kapayapaan ang binibigay ng ating Panginoong Hesukristo. And sa last part ng ating verse, sabi niya dito, huwag daw tayong mag-alala, huwag daw tayong matakot, kundi manampalataya at magtiwala tayo sa Lord. Kasi yung takot mo, yung takot na nararanasan mo ngayon, yung takot na meron ka ngayon, ibig sabihin na nung wala kang peace. Ibig sabihin lang yun, lagi kang nagwo-worry. Ibig sabihin lang nun, hindi ka makakagalaw. Ibig sabihin lang nun, nakakakilos ka everyday, pero wala kang peace at your heart. Kung payapa ang isip natin at tiwala tayo sa Lord, hindi tayo makakaramdam ng takot kahit saan tayo magpatungo. Like nga nung nakwento ko, di ba, kanina, mula last week Friday hanggang kahapon, wala ako sa office, wala ako sa bahay, kung saan ako, pero meron akong kapayapaan sa puso ko dahil alam ko, ginagabayan ako ng Lord kahit saan ako magpunta. At kahit anuman ang mangyari sa buhay mo, whether good or bad, at peace pa rin tayo. You will keep on doing the ministry wholeheartedly, not relying on your own strength, but relying on the Lord and the gospel. Minsan nakakaranas ako ng pagod. Alam ko nakakaranas si Pastor JC ng pagod din dahil siya'y nag-aalaga kay Rafa. Pero iba yung pagod kapag nasa field ka. Iba yung pagod kapag everyday kang bumabiyahe tapos ganito yung panahon. Pero I don't have any choice. All I can do is to pray. All I can do is asking God's protection and guidance. If you are at peace because of the gospel, you will not be afraid of rejection in sharing the gospel. But you will see God's peace working harmony with those people who are willing to share the good news. Kaya ang question natin for this morning, for the last question, meron pa rin bang pangamba sa puso mo? Or may pangamba ka ba din ba obeying the Lord wholeheartedly? Ano yung nakakapagbabagabag sa puso mo?
para to stop sharing the Word of God? Or are you worried kung may mangyayari sa ginagawa mong paglilingkod sa Lord? Worried ka ba? Baka iniisip mo or lagi mo lang tinatanong, nagsiserve ako sa Lord, nagpapagamit ako ng buhay ko sa Kanya, pero bakit ganito pa rin yung sitwasyon ko? Iniingatan ka lang niya. Yun ang hindi ko makakalimutan. And lesson natin for this morning, sa pagtayo natin sa gospel, makakalakad tayo upang ipamahagi ang good news ng may kapayapaan sa mundo na sobrang kailangan nito. Lalo na ngayon po, no? So church, I just want to share this thought sa inyo po, no? Hindi ko na to nasama. In this sense of itong topic ngayon, the shoes of the gospel of peace are not just about where you walk. They are about what keeps you standing. They remind us that because they are reconciled with God through Christ, they can face life's battle, pero mananatili pa rin silang nakatayo. And sa lahat ng mga nangyayaring circumstances or negativity sa buhay mo, trust the Lord's timing. Yun lang yung tanging pinangahawakan ko every day. At never akong nabigo. Madadapa, pero hindi mabibigo. Napapagod ka lang physically. Pero try mo, dun ka sa side ng spiritually, hindi ka makakaranas ng kabiguan kahit pagod. And habang inaanyayahan ko po ang ating mga musicians, and kung meron ka mang nararanasan ngayon na until now, nagdadwell ka pa din doon na sa tingin mo bakit hindi ka pa rin nakakaalis doon sa sitwasyon na yon. Baka meron lang tinuturo sa'yo ang Lord. Meron lang siyang gustong ipahiwatig sa'yo na nag-hold back ka. Baka it's time now. It's time to release it sa pamamagitan ng pag-share mo ng good news of God.